Feed your passion until your passion feed you. Hi, this is Marcel Butad at meron na po akong experience sa pagninegosyo and ngayon online seller na naman. Yan po ang ating hanap buhay. Alam nyo ba, kahit saan talaga ako, ngayon ko lang natanto na ang aking passion talaga no is communication. Bakit ko nasabi? Kasi ang dami ko na pong experience na kahit kung anong business man ang ginagawa ko, na isi-share ko siya. Kasi ang goal ko nun na bago man kami magkahiwalay, hindi man kami totally magkakilala, ma-share ko man lang yung opportunity. At eto pa, no, sa chika-chika lang is masingit ko talaga kung ano yung produkto na meron ako. Katulad na lang po nung ako ay sumakay po sa isang jeep na meron po akong nakausap and na-share ko lang ang coffee. Coffee yung time ang binibenta ko. And nagulat na lang ako na siya'y nag-purchase, no? Dahil nung time na yun, kailangan may dala akong mga produkto. Kasi yun eh, yun ang passion ko talaga. Kahit saan ako pumunta, may bit-bit akong produkto. Alright, so isa pang experience ko na kahit saan ako, naging yaya, naging kasambahay, kahit nung ako po ay naging sales lady, dala-dala ko talaga yung produkto ko. At ngayon ko napatunayan na yun talaga ang passion ko, ang communication skills at ang magbenta-benta talaga. Yung communication talaga, no, is the best talaga yan kapag na-train ka. Since ang aking natapos ay teacher, so uso ang mag-present, ganyan, so mag-report. So sanay tayong humarap sa mga tao. At the same time, yung pagiging madaldal. Sabi ko nga, ay oo nga pala, kahit saan pala talaga ako, makwento ako. Pero yung kinikwento ko guys, no, is yung ano nga, yung opportunity na meron ako. Nagkaroon lamang ng problema itong pagiging madaldal natin at na dumating nga sa punto na na-stress ako at dumating din sa point na sabi ko sa sarili ko na tama pa ba yung ginagawa ko? Kasi yun nga, nabanggit ko rin kanina yung opportunity na marami rin pong nadamay dahil yung opportunity na naibahagi ko sa kanila ay hindi po nagtuloy-tuloy. At nangyari nga na kumbaga pera na ang involved na marami po din ang hindi talaga nila nakuha yung pera nila. So hindi ko na po babanggitin kung anong opportunity ito pero alam po ito ng mga naging kasama ko sa grupo at marami din po talaga hindi lang sa grupo namin ang naapektuhan dahil sa opportunity na 'to. So, ang natutunan ko lang talaga 'no, ang naging solusyon ko lang talaga sa problema na yon is ano ba talaga yung binigay ng Diyos sa akin na gift. Ano ba yung passion ko talaga? Saan ba talaga ako? 'No? So, yun, napagtanto ko na ituloy-tuloy ko lang, magbahagi pa rin ako ng mga opportunity na nakakatulong din sa iba. Like yung aking experience, sinishare ko po sa kanila. Yes, hindi po madali talaga ang mag-share ng iyong experience, pero eto na yung aking, kumbaga, ginamit ko na talaga yung passion ko, yung communication talaga 'no. So, yun itong pagharap sa camera, isa din 'yan. So, sa dami ko pong pinagdaanan, sa dami pong mga opportunity na lumipas lang din na marami pang naapektuhan, nadamay kumbaga, ang natutunan ko lang is hindi ako matakot na sumubok ulit. Gamitin ko pa rin kung ano yung passion ko at alagaan ko kung ano yung passion ko dahil eto yung pag-uusapan natin ngayon kung bakit kailangan alagaan mo, kung sa term pa ng pagkain, pakainin mo yung passion mo. Feed your passion until your passion feed you. At napatunayan ko yan. Ito yung ma-share ko muna sa inyo, no? Unang-una is kapag ka nag-feed tayo ng ating passion is may mga decision tayo, no? Mahirap pero kailangan natin pagtrabahuan. Unang-una is be with your family. So kung may passion ka ngayon at hindi mo nagagawa dahil hadlang ang pamilya, bakit kaya hindi natin magawa ng paraan na isama ang pamilya sa kung ano man ang passion na meron tayo? Sabihin niyo sa akin kasi hindi ako susuportahan ng pamilya ko eh. Which is, hindi naman talaga lahat susuporta at yan dapat ay i-expect natin. Pero yun lang nga ang natutunan ko na kung bakit ginagawa ko yung passion ko ngayon is dahil sa pamilya ko. And yun nga, no? Dahil ang pangarap ko talaga before mabigyan ang mama ko ng magandang buhay, pero yun nga, no? Maaga naman siyang nawala. Pero ganun pa man ay hindi ko natuloy yung pag-ibang bansa dahil hindi ko po inaano dito yung mga nasa ibang bansa. Ha, saludo pa rin po ako sa inyong
pagsasakripisyo na malayo po kayo sa inyong pamilya. Ang akin kasi 'no, nung time kasi na nag-decide ako mag-ibang bansa dahil nga nakita ko na kailangan talaga dahil yung mama ko may sakit that time and kailangan talaga no ng budget, ng financial. Pero sabi lang ng mama ko, "Aanhin mo yung pera mo kung pag-uwi mo wala na ako." So, natauhan ako dun. Kaya napakahalaga ng be with your family. Buti na lang po 'no, nung time na nagkasakit din yung mama ko, nandun din po ako nakauwi na kumbaga yung dream ko na maging be with my family ay naalagaan ko din si mama kahit sa maikling panahon lang po. And I'm so proud of myself and thank you Lord dahil nga nabigyan mo rin po ako ng karunungan at siyempre 'no, hindi ako natuloy mag-ibang bansa at nakasama ko pa yung mama ko kahit sa huling, hininga niya. Alright, so next po natin na kailangan pagdesisyonan mo kapag ikaw po ay dream mo na ma-feed din po yung iyong passion ay ang, always choose to be happy. Marami po tayong mga pinagdadaanan. Oo, kung iisipin natin ang daming malungkot kaysa masayang nangyari. Pero always choose to be happy. Especially 'no, sa paggawa natin or sa ating passion 'no, na kailangan din natin na minsan isakripisyo katulad na lamang ng, ang passion mo ay sumayaw, ang passion mo ay kumanta, pero kailangan mong magtrabaho kasi ano naman ang kakainin mo, kawawa naman lalo na 'pag may pamilya ka. Pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo, gawan mo pa rin ang paraan na yung passion mo ay magawa mo pa rin kahit nagtatrabaho ka. Alright? Kung maraming sad, maraming lungkot, no, sa buhay natin, but always choose to be happy. At ito pa ang isa, no, sa pagdesisyon na natin kapag nag-feed tayo ng passion natin, ay kailangan po natin na mayroon tayong capacity to help others. So, pag sinabi kasi nating help others, ang karamihang interpretation is pera agad, financial. Alam nyo ba na marami po tayong pwedeng itulong sa kanila, katulad na lang po sa ginagawa ko. So, ito yung experience ko, i-share ko sa inyo, baka may matutunan at ma-inspire din po kayo. At mismong kayo, no, makakatulong din kayo sa iba sa inyong experience, hindi po ito usaping pera lang. Pero kung mayroon ka naman talagang extra, tumulong tayo. So yun lang ang tatlo na mai-share ko sa inyong desisyon na natin kahit mahirap, kailangan natin ito ng pagtrabahuan, hard work para lang din no yung mga passion natin hindi rin po natin makalimutan at hindi po natin maalagaan. Kailangan alagaan natin ang passion natin kasi pinaniniwalaan ko na yung passion mo ngayon maaring hindi mo pa nararamdaman pero darating din ang araw na ang passion mo na yan ang magpapakain sa'yo. Kasama po ang inyong pamilya. Alright, so sa lahat po no ng mga makapanood sa video na to, nako, inanyayahan ko kayong sumali or mag-join kaya no sa ating ginagawang community or meron tayong FB group na ginawa ang Masiskarte sa Buhay. So dito tulungan tayo no, more on positive para po ay makatulong din tayo sa iba. Hindi man po financial, kung meron naman, magtulungan pa rin tayo. Alright, so share mo yung kwento mo, share mo yung mga diskarte mo, share mo yung istorya ng buhay mong nakakatulong din po sa iba. Join lang po dito, Masiskarte sa Buhay. Alright, so sa lahat po ng mga makakapanood ng video na to, ako po ay lubos na nagpapasalamat unang-una sa ating Diyos dahil nga yung passion ko ay unti-unti na pong yun ang nagpapakain na sa akin kasi sa paggawa ko po ng online business, dito na po yung pangkabuhayan natin and yung passion kong magbenta, magsalita, mag-offer ng mga opportunity na nakatulong sa akin ay bumabalik naman po sa atin na yun na, kumbaga ang nagpapakain sa atin. Like, salamat. Lagi po ako nagpapasalamat, especially sa family ko. Hindi po ako ninyo laging nakakasama. Ako po yung kapatid ninyo na laging hiwalay sa inyo. Pero, yun lang ang pinangako ko na hanggat maaari dahil ang kagandahan lang din ngayon, no, kasi meron na tayong mga video call kung tawagin, so makukumusta natin sila and umuwi din po ako sa amin. And since meron na rin po akong asawa, nandito yung asawa ko, sinisika po naming dalawa na magkasama kami sa hirap at ginhawa. Maranasan namin na mawalan or kumbaga, ayun na sa estado ng buhay na susubukin kayo. Pero pinipili namin na magkasama kami lagi. So, yun. At always choose to be happy. Maraming nararamdaman na sakit. Marami po tayong mga
pinagdadaanan, but at the end of the day, always choose to be happy talaga. And kung meron tayong capacity to help others, gawin po natin ito. Alright, so yun lang. Lagi po nating tandaan na always feed, no, your passion until your passion feed you. So, always remember that success starts when you decide to begin. Alright, so yun lamang siguro ang aking ma-share sa inyo sa video po na ito. Sana po ay meron kayong natutunan. Pa-share naman ang video na to. Alright, so pa-subscribe ng ating channel, no? And yun, don't forget also to follow my page, which is makikita nyo dyan na yan talaga ang passion ko, ang magbenta-benta. At ang the same time, no, gawin talaga kung ano yung passion ko, yung magkipag-communicate sa inyo, tumulong sa inyo, no, kung ano man yung opportunity na nakatulong sa akin, na baka makatulong din po sa inyo. Yun lang, subscribe this channel and maraming salamat. Ingat po tayong lahat!